Guys, kain tayo ngayon. Oh, Burger King tayo. Friday na Friday. So guys, bread. Yan. May crispy. Mm. Mm. Yan. May sweet pa guys. Cold. Yummy. Yummy, yummy. Yummy. And guys, start tayo. Yan. Tayo mag-ano. Up. Yan. And tayo. May cola to guys. Ano yung cola? Yan. Ito. Cola na color red. Yan. I-open natin. Ay, ito. Guys. Harapan ako mag-content ngayon guys. So, yun, kung may time ako mag-video kasi hindi ako lumalabas na. Hindi katulad dati na panaylabas ko. Kasi, ano guys, yung mag-isa lang, yung mga kasamaan ko sa bahay kasi busy. Tapos ako din busy. Kaya kami sa work namin. Focus muna sa work. Minsan lang nag-upload. Sabi nga nila guys, lagi-lagi daw, permi daw mag-upload guys para daw dali lang ang views. Pero, yun, hindi na ako maiwasan nga. Usahay, ikapoy na food ko. Hindi ba basta-basta food nang gawa ka ng mga videos. Yun. Harap. Bahala lang gawa ka ng videos na lang. Yung mga content ko ngayon, puro kain. Kasi wala sa labas. Pag makalabas ako wag video. Karon permanent lang content, laban lang permanent. Enjoy lang ang pagko-content ay yun, wag mong isipin. Kaya ang focus ko taka work. Ito lang kung swerte hindi okay, pag hindi rin. Ganun naman talaga. At saka yung mga memories ko to sa mga guys sa Kuwait. So yun pa lang nabalitaan ko ngayon sa Kuwait. So parang ang government natin orong solong. So guys, yun i-share ko sa iyo yung about sa Kuwait naman na nag-work ka. Nung ako din sa bahay din ako nag-work. Kaso hindi naman lahat na masama yung mga employer guys. Meron namang mababait. Kaso ang gobyerno natin orong solong, kaya minsan nagagalit yung mga guys, mga Kuwaiti sa government natin. So bago lang yan nag-o-open guys yung Kuwait. Last November siguro sabi nila may papasok na. Bakit nag-o-open na naman sila? Dapat ban kasi yun yung dahil kay Nara yung OFW na pinipraser guys. Yun nagbaban. Tapos yun guys, sa Kuwait naman ako ng tropa, masaya kami kasi naban kasi delikado talaga. Kasi pag once orong solong yung guys, yung government at saka mag-open yan, may mangyayari talaga sa sa mga OFW ng mga Pinay dito sa Kuwait. Kasi pag initan guys, yung mainit yung mga loob nila sa mga Pilipina kasi dahil sa government namin. Kasi yung talaga isang pinakamahal talaga ng mga
servant na kinukuha talaga na dito sa Kuwait. Ang mahal talaga Pilipina. So ang Pilipina talaga guys, pag ang katulong nila, proud na proud sila. Pero pag mga naman hindi. Basta yun ang na-observe ko sa kanila, pinagmalaki nila, anong katulong nyo, Pilipina. So parang ganun. So ang nangyari dyan guys, yung hindi naman na magsisihan tayo, bakit ganun din yung gobyerno natin na sabi nga nila nga, pera lang daw ang katapat, mag-open naman yan. Pag may mangyari dito guys, pag may mamatay, agad-agad magsabit ang gobyerno natin, ban ang Kuwait. Natatawang minsan yung mga employer ko, bakit ganun daw yung government, walang panindigan. Yun, kasi pag sinabing open, kasi pag mag-open kasi yung guys, yung Kuwait, ng mga katulong guys, kasi ban nila, tapos open na naman guys. Sabi ng mga Kuwaiti, may kapalit daw yung pera, binayaran daw yung governor ng pera, kaya ganun, nag-o-open na naman. Tapos guys, yung yung nangyari dito, yung mga katulong na bago lang nag-open guys, sinumpisahan naman, sinampulan naman yung Pilipinas guys, sunod-sunod talaga nangyari na may pinatay na kasambahay dito sa Kuwait. So yun, kami walang magawa kundi news lang. Wala ka, kawawa naman, bakit ganun ang nangyari sa kabayan natin. Ganun yung reaction namin kasi pag sa Kuwait talaga guys, mabait naman. Pero yun nga, ang government natin sana, hindi kayo urong sulong. Na ilang years lang, pag matahimik na, wala nang yung tahimik na dati, walang nangyayari sa mga OFW. Yun, nakastay, walang nangyari, walang balita, news, okay na lahat. Pag nung nag-open yung yung Philippines, ay nako, sunod-sunod may pinatay na katulong. Yung nilibing sa sa garden, may isa pa. Baka yung iba nga guys, tinatakpan na lang, tinatago. Hindi na lang pinabalita. Kasi sabi nga namin minsan may mga namatay, tapos hindi ko yung nabalitaan na parang sinisikret, parang nilihim. Yun guys, mahirap talaga. Kaya si Rafi Tulfo, yung sinabi niyang ban, total ban, sana kahit first timers, okay lang yung mga skills workers mag-work, pero yung mga kasambahay talaga na mga mahigpit talaga, kasi pag initan talaga ng mga Kuwaiti, pag once mag-open ang mga magpadala sila ng kasambahay dito sa Kuwait guys, grabe, super. Kasi unang-una guys, bakit ganun daw yung governor natin pag nag-open? Kasi marami ding maapektuhan, pananglitan. Gusto nilang Pilipina, hindi sila makakuha ng Pilipina kasi may record sila. So ang gagawin nila guys, pag initan yung Pilipinas, so siyempre may mamamatay naman sa Kuwait na Pilipina. So yun, kung lumalabas kami guys, pag mag-day off, kailangan double ingat talaga. Pag magpaano sa daan, kasi once alam mo na yung mga bansang Kuwait is napakadelikado talaga. Hindi naman delikado, siyempre, pero double ingat lang kasi alam mo na mainit ang mga Pinoy sa mga Kuwaiti. At saka guys, iba din dito, mayaman talaga sila. Ang Kuwaiti guys, mayaman, malaking mga bahay dito. Yun nga, sabi nila, anong klaseng government? Sabi ni Rafi Tulfo dito, pag Kuwait guys, yung batas dito sa kanila talaga walang masusunod. Naiintindihan niya nila. Ewan ko sa embassy dito, baka nilihim lang din nila yan kung anong mga ugali ng Kuwait. Hindi nila kaya susunod ang mga Kuwaiti sa atin. Hindi. Kahit palisi yung mga nila, contract natin, hindi sinunod yan. Kung anong desisyon ng mga amo, yun talagang masunod nila. Kung may day off ka, thank you. Pag wala, stay ka talaga sa home. Kahit tawagan pa ng mga agency, kahit sila guys mayaman. Yun nga, hindi maintindihan ni si Rafi Tulfo ang mga Kuwaiti kung anong ugali. Hindi alam niya ng pag Kuwaiti, talaga, yun talaga sila, kakampi talaga sila guys, brothers talaga yun. Yan. Kung may batas man sila, iwan ko kung naparusahan o hindi. Kasi minsan, alam mo na, Kuwaiti. Small place lang to guys, pero yun, marami talagang
mga matapang dito mga Kuwaiti pa Kuwaiti. Kahit magpila kami sa sa Western, pulo kami ng pera. Kailangan talaga sila ang mauna. Doon ka talaga sa ulay. Except lang may mga mabait din. Ikaw muna, ganun. Pero kadalasan guys, mauna talaga sila. Kaya yun. Ay yung mga mga government, so yung si Sir Rapi Tulfo naman, wag yung orong sulong kasi kawawa naman yung OFW sa Kuwait kasi pinagtawanan kami dito kahit yung magsasalita kami nanahimik na lang kami kasi yun nga, pag may mamatay agad ban, pag walang mamatay go, walang ban, pag may mamatay total ban, skill works fall out. Paano mo may pull out yun? Mabuti kung may naghihintay doon nga work sa Kuwait, sa Philippines, wala kaya. So nga ang mga Pilipino pag maapektuhan lahat. So yun, tama naman yung decision ni Sir Rapi Tulfo nga. Yung may contract, nung nakapasok na sa Kuwait, yun ang bumalik. Kasi yun talaga, safety na yun guys, 100%. Except lang, kung lumabag sila sa mga batas dito guys, kung hindi sila mag-follow, yun, maparusahan talaga din yung mga Pinoy. Kasi may mga pasaway din, hindi naman lahat. Tuloy-tuloy na yung ban dito sa Kuwait. Ako din guys, happy din ako pag maban yung Kuwait. Kawawa talaga yung papasok. Mainit talaga yung Pilipina dito sa Kuwait. Unang-una guys, yung Kuwait talaga ang karakter nila. Hindi yung susuko. Ayaw ang susuko sa kanila. Kahit mapira sila Kahit yung pera nila, sabi. Pwede lang silang umupo guys. Hindi magtatrabaho, may pera silang makukuha sa government na hindi katulad sa Pilipinas. Yun guys, ingat tayo lagi dito sa Kuwait. So, thank you for watching my videos. God bless you all. Bye. Ayan muna tayo guys.